Hello, magandang umaga sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Good afternoon and good evening, whichever the case may be. Kamusta kayong lahat? Napanood nyo ba yung Senate investigation? So, ako mix reaction, mix emotions. Okay. So buti umattend si Expo Calbs, no? At saka si Expo Calbs sa Gonzales, aka Dagok Kasa. At saka si Cyclist, dumating pa yung anak niya, nagsalita rin. So, ang comment lang kayo kung ano yung mga ninyo, reaction ninyo. I'm very interested sa magiging mga comment ninyo. Ang sa akin, unsolicited na usap-usapan namin dito, share ko sa inyo. Parang kulang. Parang may kulang eh. Patapos pinanood namin, matapos nung buong hearing na yon, natapos na, ganun na lang. Kasi meron silang Senate hearing, plenary ba yun? Whatever. After that so namadali na. Okay, mga comment. Paano nakalakpas sa Senado yung dalawang version ng istorya? Di ba? Kasi ang sinasabi is to shed light on what is the truth. The truth will come out because of the Senate hearing in aid of legislation. True, it is in aid of legislation. The senators are interested to investigate what really happened. But di ba, for you to come out with the right provisions or amendments to existing laws o kaya provisions for a new or special law, gaya na sinasabi ni Senator Zubiri na merong you can craft special laws on or particular to addressing road rage, no? So ganon. Tapos isa pa is yung kunyaring yung talaga ang batas para magde-define sa ang tawag dito, bicycle lane, no? In use thereof. Di ba? Ano yung mga limitations, ano yung mga provisions, no? So, how can you craft laws kung kunyaring may hanging na question eh? Sino ba nagsasabi dito ng totoo? Si Cyclist o yung si Gonzales? Para do sa iba na hindi maintindihan yung sinasabi ko, might as well you search for yung Senate hearing mismo. 4 na oras yata yun. Tapos para makita ninyo. Dalawa yung version. Yung version ng Cyclist, nagsimula pa yun sa may Blooming Treat, tapos nasa bicycle lane siya, pumasok itong yung kotse ni Expo, tapos nagit-git siya, tapos tinapik niya. Ganon, tinapik na ganon. Tapos ang kwento naman ni Expo, nagmamaneho siya, biglang may kumalabog sa likod niya, pumreno yung harapan niya, pumreno siyang bigla, then may kumalabog sa kotse niya. So bumaba siya, and then ayan na, lo and behold, si Cyclist. Tapos PI daw siya, PI ka, tapos gago, nakipag-exchange sila. Tapos nag-dirty finger pa. Habulin mo ako kung gusto mo, parang gano'n ang dating. Nag-dirty finger and then umalis na. Inabutan niya, meron daw dumating na isang concerned na motorist, nandun yung hinahabol mo, nandun yung humampas sa kotse mo, doon papunta. So tinugis niya. Nung nagkaabutan, yun yung nakita nating video na
hinarang niyang ganyan, tapos noon, sumadsad yung, yung bisikleta. Ang sabi nung ng cyclist ni Alan, kumayod yung manubela ng bisikleta doon sa kotse kaya mahaba. Yun yung damage na cause niya. Okay, so dalawang version, no? Sinasabi ni SPO ni Expo na police ni Gonzales, hinampas yung sasakyan niya ng nakagwantes pa si nakita daw niya. Tapos noon, may knuckles pa yung guantes niya. Boom. Pinakita ngayon sa Senado na yung picture nung video, ni screenshot, walang guantes. Si Alan, yung cyclist rider. Wala bicycle rider, wala siyang guantes. So, somebody's lying, no? Sa punto na yon. Yung may humampas sa kotse niya na sinasabing pagkalakas-lakas, it could have been ibang tao yun Granting kunwari na nagsasabi ng totoo si pangalan to, Expo. Ma-check ako, pinakoy ako Okay, excuse me. Excuse me. Okay. Tapos, granting na ganon, baka merong humampas na ibang tao tapos na mistaken identity. That's the only thing that I can think of if I want to be open-minded about it. Ganun ang usapan namin dito sa bahay. Pwede rin it could have been na nagsasalita ng totoo itong si Kalbo, or nagsasabi rin ng totoo itong si cyclist. So pare sila nagsasabi ng totoo. Kaya nga lang lihis lang. Kasi sa perception ni Kalbo, dahil dun sa tumabi sa kanya na sasakyan at sinabi yung humampas sa kotse mo nandoon. It could have been someone else. Na akala niya ito na si Alan. Pwedeng ganon. Or totally nagsisinungaling siya. Kaya nga sayang I was waiting na madinig yung version nung vlogger na hindi natin nadinig. Sabi naman noong umpisa, nandyan daw yung vlogger Parang ganon. Ewan ko. Basta sabi Well anyway, kahit wala siya doon, nasampi na naman lahat yan. Dapat isampi na siya. Pumunta naman yung mga kinakaukulan. Bakit yung vlogger na siyang pinagmulan ng lahat ng ito, wala siya? Because he could have seen the whole story. Mula doon sa pinangyarihan hanggang doon sa huli. Tapos kasi kung titignan niyo yung video ng vlogger, ito, kupal. Yung ganun ba? Paano niya nalaman na talagang worth the story, worth the content yung binivideo niya? Parang alam niya yung nangyayari kung may nakita na silang story sa unahan pa. At yun din na sinasabi ni concerned din naman ni Kalbo, ni Expo, na yung storya nung vlogger. Gusto rin niyang willing siya na malaman yung video, yung buong entirety ng video ng vlogger. So, yun yung isang probability na baka nga nagsasabi ng totoo itong si police. Pero ako, ayokong maniwala sa kanya. Hanggang sa tinitreaten nga siya ng mga senator ni Bato na mako-contempt for creating your own story, ganun. Pero if you look at it, yung hindi ka biased, pwedeng nagsasabi nga parehas ng totoo. Kaya nga lang sayang, hindi natin madidinig, hindi na natin nadinig, unless mag-call pa sila ng isa pang session, pero tinerminate na Hanggang doon na lang yata yun. Isa yon, yung vlogger, hindi natin nadinig yung side niya, because that may shed light kung ano talaga nangyari. And then, mapapasinungalingan yung isa. Kasi up to the last moment, kahit nagsasorry si Expo, mayabang pa rin yung mukha Arrogante pa rin yung dating ng mukha.
Umiyak siya. Yung buitre naging sisiw eh. No, 'di ba? Yung sawa, kung ganyan eh, naging yung cobra, naging uod. Oh, yung yabang na yun eh. Kaya nga mga kabrigada, mahirap yung masyadong matapang masyado pero hindi naman kayang i-sustain. Pumoporma lang pero actually hindi kaya. Ganon, yun ang ano. So, hindi natin nakita yung pangatlong version. Dalawang version ng storya. Version ng Bicycle Rider, version ng Kia Rider. No, si Kalbo at saka si Alan. Na mas maganda nga sana kung nadinig natin yung third version. Yun yung witness. Ewan natin kung saan siya nagmula na maging witness. Hindi din natin madinig yung kwento ng gwardya, yung kwento ng ibang bystander doon, etc. etc. Kung sino pa yung gustong lumapit na witness. Hanggang doon na lang. Tapos parang ano yung Senado na nagkaayos naman kayo eh. So okay na. Ang interest namin dito yung mag-craft ng batas. Okay. So ang sa akin nga, I'm not really I don't feel good about what I witnessed doon sa TV, no? Parang may kulang talaga. So, one is lying. Or probably both are telling the truth, but mas truthful yung sinasabi ni Bicycle Rider kasi tinapik lang niyang ganyan. Yung isa naman sinasabi, hinampas ng ganon with gloves pa. Siya, wala namang guantes yung Bicycle Rider. So, probably both are saying the truth. Pero bakit sasabi? Pero ina-ID nga ni Kalbo si Alan na siya yun, one and the same, no? Okay. Now, isa pang issue. Yung damage ng sasakyan is do sa left side, sa bubong. At tapos nun, yung si Bicycle Rider, tinapik niyang ganon sa kanan kasi nandun siya sa right bicycle lane, sa right side ng sasakyan. Kasi kung paano magkahagigitan yan kung ito yung kotse, ito yung bicycle, kung nasa kaliwa yung bicycle. Nasa kanan talaga yun, kaysa mo daanin yun. So kung gagit na ganon, so susubsub siya sa pavement na or tatama siya sa bystander, mga tao, so tinapik niyang ganon. 3 beses yata eh. And first time yan manapik ng sasakyan in his 10 years of bicycle riding experience. So, talagang kung meron dent, dapat nandoon. Pero yung dent nandito sa bubong ng kotse, sa kaliwa, driver side. Kaya nga nung bandang later part, yung meron na ng video, ito na yung kotse, gumanon siya, ito na yung bicycle rider, hinarang ng kotse, sumubsob siyang ganyan, gumanon, kumawit yung bisikleta doon sa kotse. Yun yung na-damage. So, question, bakit siya gusto pa niyang magbayad eh, no? Bakit siya yung magbabayad? When in fact, ginamit yung kotse para harangin yung tama nga yung word doon eh. If the car will be weaponized, no? To harm anyone, no? Anybody. Yun yung ginawa eh. Hinarang na ganon para tumigil siya, subsub siya, ganyan. Kung hindi, kung kumaliwa siya para iwasan, may sasakyan dito, tatamaan siya. Kaya nga, pwede nga frustrated homicide eh. Yung kaso ng gago eh. Pero, mukhang lalaya siya. Walang kaso. Kasi nagka-areglo na raw eh. Yun yung kaya parang kulang. walang ngipin, walang mangyari dyan unless they come out with a law talaga na mapoprotektahan yung mga mamamayan natin na nagbibisikleta. Otherwise, it will continuously repeat itself, no? Kasi sinasabi na nga, maraming road rage na involving mga bicycle riders, mga motorcycle riders, mga ganun ba? Mga jeepney, tricycle, tsaka mga bus riders.
And in between ano, mga ano, SUV, mga car riders, maraming road rage. Kaya nga, there's got to be a law defining kung anong talaga yung, tsaka, pipit yung konti lang yung parusa. So, ano ang ano ko nga doon bakit, may two versions ng story hanggang doon sa damage do sa sasakyan, no? Damage to property, yung mismong sasakyan. Tapos ba't hindi nalinaw? And then yung police na supposed to be nag-imbestiga na pinapatawag nga ni Bato hihintayin ko siya, sabi ni Bato, hintayin ko siya hanggang mamaya, hanggang matapos to, hintayin ko siya. O hindi naman, wala na tapos nag-adjourn So hindi na natin madinig yung testimony nung police na yon. Kung bakit nakinig ka doon sa kwento na yung dent doon sa bubong, ang nag-cause doon itong si Cyclist Alan, na nagkaroon pa nga ng text si Cyclist Alan kay Attorney Fortune na gawa-gawan lang nila yung damage do sa property para maano siya yung mapasama. When in fact, dito siya tumapik sa kanan, tapos nung inaamin naman niya yung damage na nangyari nung caused by yung pag-swerve ng kotse sa kaliwa at kumayod yung kanyang bisikleta. Yun yung ginamit niyang preno, yung bisikleta. Buti nga, hindi nasaktan yung rider. So, all throughout this, makita mo yung yabang, yung arrogance, yung wala sa lugar talaga si Expo Kalbo. Wala siya sa lugar at saka siya yung ibang dating. Ang tingin niya doon sa tao, ibang klase, second class citizen ang tingin niya. Yun ang tingin ko, sorry yun ang tingin ko Parang wala kang karapatan, basta siya yung nasa tama lagi, yung ganun ba. Kaya nakakainit na ulo. So hindi natin nadinig yung dalawa, yung vlogger, yung nag-upload ng video that caused all of this, yung viral na yan, yung gulo-gulo na yan, dami nang nadamay, at saka yung mismong sa investigasyon na pinapatawag ni Bato na hindi naman natin nakita na yung testimonya. And then, isa pa, bakit nung sinasabi ni Cyclist Alan na merong baril yung tao, yung nakalaban niya, si Kalbo, may baril yung Kalbo, bakit hindi nila pinursu yun na, may baril ka, nasaan yung baril mo? Yung ganun ba? Tapos lumabas naman na eventually na sinurrender yung baril doon sa station. Yun yung naiwan, yung Glock. Kasi yung tatlo, yung 45 na tatlo, sa FEO na surrender. So, question sana nga yan Kasi sinasabi ng testimony nitong cyclist na hindi, sinasabi niya na na may baril, pero parang less interested yung mga police about the gun. Kasi nga, siyempre, nakakilala na nila yung kusino yung tao, nagpakilala na yun. So, mas kita nyo yung bias. Yun yung dapat mawala Dapat ang police natin, kay militar ka nga, o kay retired ka, kay general ka, kung sino ka man, retired ka, o serviceman ka, active, dapat hindi nila kakatigan, kakampihan, because ang tingin dapat dito, face the facts. Kung ano talaga yung mga pangyayari, dun dapat sila. Patas ang laban. Pagka politiko, talo na itong ating mga mamamayan. Pagka judge, talo na yung mamamayan. Pagka lawyer, wala, talo ka na rin. Pagka captain, major, colonel, general, talo ka na rin. Di ba? Tapos pagka sila between a judge and a lawyer and a military man, talo yung military man. Pero kung mas malakas yung boses ng military man, talo yung attorney. Ba't kinakailangan mangyari mga ganun, Ba't hindi na lang pantay-pantay ang tingin ng polis? Doon kayo, parehas, presinto. Pareha kayo, magsama pa kayo sa selda. Ma-detain kayo, diyan kayo mag-overnight, diyan kayo mag-usap, magbunong braso kayo dyan.
Pare-pares kayong ano eh. Pares ang tingin. Hindi yung lalaya yung isa nakakulong. You find out the facts kung ano talaga yung kwento. Di ba? Kaya nga ang labo eh. So, yun lang. Yun yung ano ko. Observation ko, no? Tapos yung Senate hearing, we end up with two versions of the story. Isa kay Kalbo, isa kay cyclist. Hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Because hindi natin nadinig yung vlogger, yung side ng vlogger. It would have probably clarified kung ano talaga yung pangyayari. Sana yung vlogger, kahit kung wala kang invitation na nakuha, sana ikaw, pumunta ka na lang sa Senado. Hindi yung vlog ka ng vlog, tapos nun, matatakot ka later on. Sayang yung opportunity na makorek ito. So we now end up with another one of those days. Nagkaroon ng in aid of legislation. Hopefully, legislation will be passed. But pending pa yan, habang nandyan pa yan, pinagtatalunan, pinag-iisipan, pwede na naman magkaroon ng road rage. Kasi nakita ng mga taong bayan, ganun lang pala eh. Tatakutin ka lang. You can be cited for contempt. Katapos nun, wala rin naman nangyari. Kitang-kita naman na somebody is not telling the truth. Ewan ko ba kung paano? Hindi tayo senator eh. So, yun yung kwento. Lucia Borata, watching from Borongan, Eastern Samar. Dito ba ako tumigil sa'yo, Lucia? Kamusta na mga taga Borongan City, Eastern Samar? Kamusta kayo? Ingat kayo. Ingat sa baha. May baha ba dyan? O landslide? Patigil na rin yung ulan, pero dito meron pa rin sa amin. Initial D, a blessed Sunday sa King to all Pinoy Survivors Brigade. Ingat po lagi. God bless you always. Maraming salamat. Initial D. Romeo Escrupulo. General Canieso, Battalion Commander ng 32nd IB. Andres Kabayan Vlogs. Sir Dado, keep safe and healthy. Maraming salamat. Kailangan ng bayan ng mga katulad nyo. Maraming salamat. Kailangan din ng bayan yung mga katulad nyo. Okay, hindi lang ako. Tayong lahat kailangan ng bayan. When the time comes. Orvin Aure. Oh, chef, kamusta na? Shout out. Sir Dado, may nakasubaybay ako palagi sa Pinoy Survivor, lalo na sa iyo. God bless, sir. Pa-shout out po ako. Sinyat out na kita. Guys, si Orvin Aure ay isang master chef sa Balesin Island Resort. Napakasarap mang lutuin yan. Kahit mga uod. Joke. Yung mga uod, paghaluhalay mo sa ipis, tapos gigisay-gisay niyang ganyan. Sarap. Lasang lasang adobong. Joke lang. Mimiss ko yung luto mo, chef eh. Ano yan yung mga, ikaw yung nagluluto ng di ba, yung biek na lechon. Ang galing, Sarap lang. Namimisan, gutom tuloy ako Mamasa kayo dyan sa Balesin. Pagka mabagyo, una kayo tinatamaan, hinay-hinay lang. Basta sa mga meeting, pag-usapan ninyo ang evacuation plan ninyo. Gaya, inayos ko yun nun dun sa may gym, evacuation plan, at saka yung minimum stock level ninyo, inventory ng mga dry goods para in the event na makat off ang island resort at may mga guest kayo, yung stocks ninyo will not run out. Meron kayong dry goods, kunyari na-spoil lahat, walang kuryente, kasi nga susceptible sa mawala ng kuryente dyan paano yung mga freezer, puno ng karne, puno ng isda, pati mga gulay. At least kung merong mga bigas at mga tawag dito, sardinas o canned goods, meron kayong kakainin. Imagine 400 employees o plus minus 400 employees na mimiss ko rin kayo mimiss ko rin kayo.
Hindi na. Mabait ba ako sa inyo o walang ya? Malang ya yata ako sa inyo eh. So, namimiss ko rin kayo. Sana kamusta mo ako sa lahat ha? Pera lang dun sa mga matitigas ang ulo. Doon sa may mga sungay, wag mo na akong kamusta. But baka suwagin ka eh, no? Uy, kinakamusta ka ni, Sir Dado. Biglang susuwagin ka. Kaya maganda, tahimik ka na lang, no? So, kamusta mo ako sa lahat? Okay? Kamusta na lang sa inyong lahat? Orvin Aure, Master Chef sa Balisin Island Resort. Pagka nagawi ka dito sa Baguio, shout out ka. Tapos punta ka dito sa bahay, luto ka 1 linggo. Paglutuin ka ng 1 linggo, no? Okay, thank you ha. Kamusta ka ni Mrs.? Mrs. ko rin, napunta rin dun sa Balisin. Sandali lang. Umalis ako, alis din siya. Ano kasi yan eh. Alam nga maiwanan ko yung asawa ko ron nung malis ako. Kasi ayoko na doon. Sakit sa ulo, tatanda ako masyado ron. My difference is not with with the late Ungpin. Magkasundo nga kami nun eh. Minumura niya lahat eh. Tapos ako nanlilito ako kasi pagka sinasabi niya sa management meeting top executives Mga PI ninyo. PI lahat. Pini-PI niya lahat eh. Akala mo Spanish era para kami mga Indio eh. Mga ganun ka kinakabahan lahat eh. Nanginginig na ganyan. Baka kulang na lang umihi sa sa pantalon o sa palda. Nanginginig lahat eh. Tapos ikaw! Tatalogin kang bigla. Ikaw! Pagka hindi mo alam yung sasagot mo, Wuncha, PI! Kakasakit ka sa puso eh. Kaya, ako ganyan lang ako. Kaya ang ko doon, sasabihin, mga PI ninyo, buti patok si Dado. Ganon yan. Buti patok si Dado. Ito lang ang alam ang ginagawa. Kaya ang lakas-lakas ko ng ko doon. My reason for getting out, for resigning actually, 3 times. 3 times eh. My reason for resigning is in more on the attitude of some managers. Yun yung ko. Yun yung totoo eh. Yun yung reason. Kasi I found it na I was trying to correct the attitude of some people na may mga sungay may mga nangyayari sipsipan sipsipan. Pero wala na pinapaniwalaan din sila so mahirap yung ganun. Dumating ako doon 322 cottages, villas ang needs ang matino lang yata, mga 20, mga ganon. 20. Ang matino, 20 out of 322. Sabi ko, yung mga kumakausap sa akin, mga customer Di syempre, nanliliit ako. Ikaw ang GM Di nanliliit akong ganon. I tried to correct it. When I left, 300 ang matino, 22 na lang hindi. So, that's when I left. Kasi talagang finorse ko yung schedule na operations problem lang Sasabihin sa akin ng mga datihan doon, ay sir, yan ang hindi mo maipapasara. Kasi laging bukas Sabi ko, 5 taon, hindi nyo. 5 taon, hindi nyo man lang napalitan yung kurtina. Pagpagin mo yung ganyan. Siyempre, ginagawa ko sa PMA yun Ako yung standard Pagka ginanyan ko yung kamay ko at meron ko nakitang alikabok bagsak Ginawa ko doon. Reklamo sa akin ng mga customer may lumilitaw na alipihan O kaya, habang nagaganyan ka, may nalalaglag na sa kesame yung mga bukbok ba? May surot, yung mga ganun ba? Meron pang mga insekto na kumahagat.
Yung isang guest nga doon, yung maganda na guest, na wow, ang ganda niya. Maganda yon, nakabikini. GM, nakagat ako. Saan? Pinakita sa akin yung puwet. Yung kanya, binaba yung, sabi, oy, gumano na ako. Hindi ko. Namula pa ako na nag-blush ako kasi, sabi ko, hindi, wag mong pakita sa akin. Tinatanong ko lang saan ka nakagat. Sabi doon, pinakita yung, nakabikini eh. Sabi lang yan. Hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako. Ang ganda-ganda ng ng katawan niya. Tapos hiyang-hiya ako kasi namamantal yung niya, yung niya, yung bat niya, no? Doon nakagat sa singit eh. Sabi ko, But anyway, Orbin, Orbin, maraming salamat sa comment mo. Nod ka lang, huwag kang magsasawa, ha? At saka, dasal lang kayo dyan. Dasal lang kayo dyan. Randy Shades, hi sir, sa Kabrigadang Pinoy Survivor, good day and blessed Saturday to all. Dapat talaga magpakalalaki ang lahat na involved sa kasong ito. Ayun, nagpakalalaki na, except yung wala eh. Yung si vlogger, wala. Lalo na ang cyclist and video uploader, yon wala nga eh. God bless you sir, and Kabrigadang Pinoy. God save the Philippines. And nagulat ang lahat, nagulat ako, nandun yung anak ni cyclist na hindi alam ng tatay na pupunta yung anak niya at nagbigay ng statement yung anak. And nagulat talaga ako because habang pinapanood ko siya, panoorin nyo guys, habang pinapanood ko siya, excuse me, ang feeling ko, wow, kung nadinig ka ni Rizal, Jose Rizal, the youth is the hope of the fatherland. Makita mo hanip tong batang to. Engineering siya, no? Sa NU, sa National University. Pero grabe, magaling yung niya, the way he speaks, no? Malalim yung salita, maganda yung choice of words, maganda yung arrangement ng niya, nung binabasa niya. And the father should be proud of him because he's a principled man, yung bata. Okay? So, kung yung meron man ako mga negative na mga takeaway sa dun sa na yon, sa hearing na yon, ang lighter side is yung nadinig mo yung anak ni cyclist na may prinsipyong bata, matalino, magaling na bata. I hope he will not hope I'm sure he will go a long way. If given the chance, he will go a long way. Ibang klase. So pakinggan niyo yung yung salita niya. Meron yata rito eh. Huwag na lang, pakinggan nyo na lang. Pakinggan nyo yung konti. Iba yung... Morning, Senator J.V. Ejercito, Ms. Pia Cayetano, Senator Ronald De La Rosa, Senator Padilla, members of the Senate Committee and fellow citizens. I am the son of the cyclist. I stand before you today with the intention of sharing my concerns and frustrations with the public. Parang galing sa US, ano? My father and mother have been incredibly supportive of both of my siblings and me from the moment we came into this world. They dedicated themselves tirelessly to provide for our essential needs. My father never fell short in caring for us, and our entire family has worked diligently to ensure we have the quality of life we rightfully deserve. We lead a modest yet content life, cherishing our strong family bond. August 8, 2023, 10 p.m., hindi pa nakakauwi yung father ko. I was worried, and yung lola ko rin. Kasi usually, 5 p.m. yung dad ko po nakauwi na sa bayan kasi yun talaga yung time na nakakauwi na siya sa bahay namin. And then she received a phone call from my father saying na nasa police station siya. And then nakauwi na yung dad ko around 2 a.m. And akala ko doon na natatapos yung lahat. Akala ko okay na. August 27, 2023, nakita ko yung video. Si Nagi, binatukan, minurat, kinasaan ng baril ang tatay ko. Kita. As his son, nakakapangahina. I feel mixed emotions. I was disappointed, I was mad, and I was sad. This is one of my fears that I wouldn't be able to be there when he needs help. Naturally, he would feel
fearful, given that Gonzales used to be a police officer, and he's alone in a police station, surrounded by people he doesn't even know. And sino nga naman talaga yung dehado doon? Of course, my father. He chose to forgive the man kahit na siya yung naagrabyado. I chose to speak with Attorney Fortune after seeing his post because I wanted him to motivate my father to take legal actions against Gonzales. I would like to express my gratitude to Attorney Fortune for his efforts in assisting my father in affording me this opportunity, despite the potential risks involved. However, my father had already made his decision. Nevertheless, I convinced myself that I needed to instill hope in our society and to my father. I want my father to recognize the significant opportunity in confronting Gonzales. However, weeks went by without any progress, and then I was given this golden opportunity to speak in front of the Senate. Actually, I didn't know na pupunta pala yung father ko dito. And I don't want fear to continuously prevail over justice throughout my entire life. Grabe, God made this happen. God made this happen. I observed that the media provided Gonzales with an opportunity to express his views, whereas my father, on the contrary, was unable to share his concerns during that time with the public due to the fear that our lives might be altered and one of us could potentially face harm or even death. For me, I hold respect for the Gonzales family. But it is crucial for everyone, regardless of their wealth or status, to follow the legal procedures that apply to all human beings. The law dictates this. And resorting to threats and abuse of power should not be the approach. This is the standard process when someone is caught or has committed wrongdoing. They should express remorse, perhaps shed tears, because they have been apprehended. But what if the video had never come to light in the media? Correct. What would have transpired then? Wala na. One should anticipate the repercussions of their actions. Correct. For my father, I know he's mad at me. Hindi ko alam ang magiging desisyon mo. But as your son, nire-respeto kita sa desisyon na gagawin mo. Actually, he doesn't want me to be here because he fears that baka anong mangyari sa akin or to my brothers and sisters or even our family. But I want to man up. I want to show courage. I'm still grateful that you showed us that you care for us. And I'm grateful that you are my father. Either you want to forgive him or not, I want to make sure you understand that whenever an opportunity arises or a significant societal shift occurs, it's crucial to take advantage of it. This action will help safeguard the well-being of future generations. Correct. Galing na bata, no? To our senators, it is their responsibility of each and every person in the government to prove that it isn't, that our justice system is not flawed. They have to prove it. They have to defend the underprivileged and vulnerable. We exist in a society where the notion that mayaman lang ang may justisya is becoming all too common, and I've grown wary of it. As a member of the younger generation, we are wary of this state of affairs. We're tired of witnessing daily news reports detailing the abuse, harassment, killings, injustices, and numerous other injustices suffered by our fellow citizens. And my father is a victim of injustice. Individuals who possess firearms, especially law enforcement officers, should undertake a process aimed at promoting responsible firearm ownership to ensure they use their weapons responsibly and minimize the risk of harm to the public. Those in positions of authority should exercise their power responsibly for the betterment of society. Public taxes should be utilized for the greater good, enabling the creation of laws that ensure the safety of our citizens both day and night, whenever and wherever they venture outside. And it is important to recognize that fear acts as a constraint as humans. I want my father to understand that. Kung ipapakita natin na takot tayo sa ating mga kababayan, yun na din ang magiging paraan na pamumuhay nila habang buhay. Correct. Mananatili tayong takot. Tama. We must break the cycle. We must exhibit not only resilience but also courage in the face of those who oppressed us. Cease to underestimate the youth, for they represent the future. Don't diminish our potential.
Despite our youth, our determination for change exceeds conventional expectations. And allow me to end this with a quote. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly affects all indirectly. I hope the Senate will find merit in my words. My aspiration is that this will also serve as a beacon of hope to my father and for the public, indicating the possibility of societal transformation. Thank you. Kita nyo na yun? Wala. Palakpak ang siguro yung ngiti ni Jose Rizal eh. The youth is the hope of the fatherland eh. Talagang buti pa to, no? Kaya nga, parang pinagsabihan niya lahat doon eh. Yun lang ang sa akin niya eh. Ito yung saving grace, no? Takeaway, ay, kahit yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon, makakakita ng ganitong mga kabataan, it's not all lost. May pag-asa tayo. Sipin mo, ganyan ang mga reservists natin. Nako! Ganyan yung mga leaders natin in the future. Wag lang silang magko-compromise. They remain idealistic. Ang laki ng pag-asa ng bansa natin. Tapos tayong mga nakakatanda, mga senior, well, we had our chance to correct everything. We did what we can. Pero, ayun nga eh. At least itong mga to, may pag-asa ang bansa natin. Okay. Yun lang yung aking masasabi doon sa Senate hearing na yan. I made it na madinig nyo. At least yung portion na yon. Kasi maganda yung sinasabi ng bata. No? Hindi naman sinandagukan yung tatay niya eh. Talagang masarap yung nadidinig sa kanya eh. At sana, si Vocalbs, wala na, hindi na matitino yan kasi may pag-asa pa ba si Vocalbs na tumino? Maano pa eh, tinitignan ko yung mukha niya eh. Maano pa siya, may angas pa nga eh. Parang utang na loob pa niya na pinapatawad niya. Utang na loob ng cyclist na pinapatawad siya. Hindi na nga ako sumisingil eh. Dun sa damage ng kotse. Parang utang na loob pa ng cyclist. At tapos itong si cyclist, hindi ko malaman kung ahangaan ko o hindi eh. O mainis ako kasi sinasabi niya, alang-alang na lang nga para walang gulo, nagpakumbaba na lang daw siya. Hindi naman pwedeng pakumbaba ng pakumbaba. Kasi pagka ganyan ang attitude mo, natin lahat, maubos ang teritoryo natin. Pakumbaba tayo sa China. Maya-maya, nandyan na sila lahat eh. Lahat ng dagat, kanila na. 10-dash line. Lahat ng isla, kanila na. Inoccupy na. Pakumbaba tayo ng pakumbaba. O sige, okay lang. Magano lang kami. Magdi-diplomatic protest lang kami. Panay note verbal tayo. So you see, there are times when you have to discern kung anong dapat ang tamang gawin. At minsan, kahit minsan, yung gagawin ninyo ay hindi lang nakapokus, sinabi kanina sa Senado yon, iba to. And I admire him for that. Na yung gagawin mo ay hindi lang para sa iyo o sa pamilya mo. The implication is buong bansa. No? Humanity, yung buong Pilipino ang impacted ng lahat na yan. Kaya nga maganda sinasabi nung anak. Because tama yung sinasabi niya. When the opportunity arises, you have to rise up and take the lead. Tama yun yung maganda. Kaya paminsan-minsan, we have to take a stand. You have to do what you have to do. Kasi yung kala mo, tama na ginagawa mo, pero ang level pala nung gagawin mo, pang sarili lang o pang pamilya. There's a higher level. If you cannot do it for your countrymen, then you do it for God. Diba? God and country.
So, yun yung takeaway do sa hearing na yun. Dalawa yung naging storya. Hindi natin alam kung sino yung tama, kung sino yung nagsisinungaling. Pwedeng parehas nagsasalita ng totoo on a different situation na ibig ko sabihin, may talagang humampas sa kotse niya, hindi niya na, hindi niya talagang nakita o whatever. Tapos nung bumaba siya, nakaalis na yung tao, hindi natin alam, no? A few seconds, pagbaba, hindi ka nakatingin, umalis na yung tao na talagang humampas sa kanya. Ayan pero hindi tumpak doon sa kwento is nakita daw niya na naka-gloves yung tao. Pinagpipilitan niya ngayon itong si Alan ang naka-gloves. Wala namang gloves. Tapos pinipilit niya na tinanggal lang. So, bakit ngayon nagkaroon ng ganyan na kwento? Bakit nung nandun sila sa presinto, hindi nagkaliwanagan? Kaya may kulang sa PNP. So, yun yung mga bakit hindi hinanap kagad yung baril? Ba't hindi kinasuhan siya? Gantoting? Ganun ba? Tapos ngayon, ang ikakaso nila is alarm and scandal. Kasi wala nang complainant. Bakit hinayaan nila na matakot ng gusto yung tao? Dapat ang pulis nga, sinasabi ko, regardless kung ano yung status ng society, yung sabi ng bata, regardless kung ano yung status mo sa society, kung ano yung pinag-aralan mo, ano yung inabot mo, mayaman, mahirap, pantay dapat lahat sa mata ng batas. Ang nag-i-implement ng batas PNP, kaya mas malaki ang inaasahan sa PNP na ang kikilingan ninyo ay yung tama. Huwag kayong kikiling dun sa isang tao, sa A or sa B. Sino ba dito? Hindi. Doon kayo sa batas kikiling. Yun yung kakampihan nyo, yung batas, kasi kayo nag-implement ng batas. At lilitaw dyan kung sino yung talagang nagsasabi ng totoo. Pero yung nangyari na yan, nakaka-bad trip at dagok na naman sa organization. Masama na nga yung imahe ng mga PNP, napapamasama pa dahil dito kay Kalbo. Diba? At doon sa mga tumulong kay Kalbo, doon sa mga investigador na hindi natin nadinig yung isa o dalawa, pinapatawag ni Bato, hindi na natin madinig. So, ganun ang kwento. Okay? Ike Delmus. Good evening, sir, from Melbourne, Australia. Hello, mga taga-Melbourne. Ang problema dahil sa katarantaduhan ni Kalbo, biglang nagkalimutan ng taong bayan at ng Senado sa kaso nila mga colonel at generals involved in drugs. Especially yung 690 billion. 6.7 billion yan, di ba? Drug case ni Sergeant Mayo. So, laking pasalamat nila ngayon kay Kalbo. At si Kalbo, ihintayin na lang niya magkaroon ng bagong boyfriend, si Chris Aquino. Sarkastika lang. Nakakalimutan na rin uli siya ng masang Pinoy at tuloy ang ikot ng mundo. Yun nga eh. So, hintayin na lang natin yung kung may revolusyon. So, ayun nga. And it will get worse if all the good men will not do anything. So, hopefully may mangyari. Kasi mahirap naman na tatayo tayo. Anthony Domingo, salute sir, always watching here in South Korea. Kumusta sa mga taga South Korea? Ingat kayo sa North Korea. Anthony Domingo, maraming salamat sa pagpanood ninyo. Leng Valdez, happy and blessed Saturday sir, at sa mga kabrigadang Pinoy Survivor, God bless us all. Maraming salamat. Reynaldo De Roma, salute to you sir Dado, maraming salamat. Joel Paz, si Calves ay employee pala ng Supreme Court, tinanggal na siya. Oo nga eh. So, mabo na tayo rito, Good morning, Pinoy Survivors, God bless all. Epipanyo Sarmiento. Sir, tama po kayo sa lahat ng mga
sana nga sa nag-upload, huwag din matakot at sa mamang biker, baka marami pang mabibiktima si mamang pulis. Well, malilimit na rin si pulis, wala na siyang baril, takot lang niya. Kung meron pa siyang baril na illegal naman, malalo siya matakot. Next time around, pag kaya nakita ng baril, ako, wala na rin siyang trabaho, good for him, good for us, no? Wala siyang trabaho, pinasosoli sa kanya yung ano niya. So siguro naawa na rin yung Senado sa kanya, no? Sa dami niyang hinaharap. Tapos sirang-sira siya. Ang dami palang kaso niyang tao na yan. Mayabang naman pala talaga. Ultimo yung mga kapitbahay niya, narereklamo siya sa barangay. Kaya, mas makikita ninyo, masama yung talagang arrogante ang dating. Kasi ang daming kinakasaran. They're waiting for you na magkaroon ka ng pagkakamali. And then they will all, diba, pound on you. Kaya nga, si Calvo, wala talaga. Inis na inis ako sa ano niya, sa facial expression niya. Mahangin na mayabang. Excommunicado. Rod Abrigo, good day Sir Riking at mga ka-survivors, keep it up. Andito po kami, mga supporters niyo po. Maraming salamat ha. Thank you for the support. Rod Abrigo. Okay, Ray Palomar. Sir, hindi natin masasabi na wala ng baril yung ex-police na yan. Oo nga eh. Cherry Rosales. Good morning sir, gusto ko lang makita ang mga senador at congressmen na nag-imbestigasyon sa mga polis na wag naman sila tumawa-tawa pagka nagtatanong, nakakawala ng respeto sa kanila. Ayan, nakita na natin Cherry, Miss Cherry, nakita na natin yung investigasyon kanina and yun yan, nagre-react ako, mixed emotions ako, may good, may not so good, parang satisfied, sa scale ng satisfaction, well, at least nagkaroon ng investigasyon, ano? And let's just hope na, and pray na, ang ganda na sinabi ng bata eh, God allowed this to happen. God made this happen. O nga, no? Tamay-may tayong lahat doon. Because God is in control. Diba? So, lahat ng pangyayari, hindi lang itong road rage na to, pati yung mga bagyo na yan, binabayo tayo, lumihis sa Pilipinas, dumiretso sa China. Oo, kita, binahaan China. Natatakot tayo sa military might ng China. Yung bagyo nga lang tameme na siya. Hindi niya kayang labanan ng langit. Diba? God is watching and enjoying, siguro, not naman siguro enjoying somebody's dying, no? God has planned everything to happen, and it is happening as it was planned by the major architect, no? God the creator. So, tama yung attitude na ganon. So, God is in control. So, ano ka na lang, pray ka na lang na you will be given discernment between right and wrong, makita nyo ka ng tama, God guide you dun sa totoong tamang daan ba. Kaya nga it's not all a loss because ang gain dito is that we understand that God is in control always. Always, di ba? So, happy lang tayo. We are but temporary caretakers of the planet. Whatever we do here, whether you earn a name for yourselves, whether you become an MBA, a doctor, doctorate, PhD, or you have a rank in government, secretary, senator, military ka, or a big corporate guy, a millionaire, a billionaire, wala lahat yun. Hindi mo madadala lahat sa langit. Ang pwede mo lang dalhin sa langit is your belief in God and Jesus Christ, di ba? Yung pananampalataya mo at yung mga ginawa mong kabutihan. So, para na naman akong pare, buusok na naman ako. Alvin Natividad. Thank you, Cherry. Alvin Natividad, good morning, Sir Dado. Watching now, wala na kaming pasok ngayon at yung bago na po dyan sa Pinas,
punta dito sa Hong Kong, yung bagyo, dyan sa Pilipinas, punta dito sa Hong Kong, signal number 8. Okay, natapos na to. Tapos na rin yung bagyo. Thank you, Alvin, for watching. So, from the top ako, may time pang konti. Nilo de la Peña. During the Senate hearing, lumabas talaga ang pagiging manipulator ni XO. O nga Senator Bato has been very good in handling the investigation. Very kind nga I was surprised he did not see these two things. One, Expo was saying that the dent was on the left side of his car when the biker pounded the car on the right side of his car. Yun yung sinasabi ko kanina. Thank you, Nilo de la Peña. Nakita rin ni Nilo yon. Nilo de la Peña. Second, granting that the biker admitted that he stepped forward when Expo hit him in the head, which triggered the latter to pull out his gun and make kasa-kasa. Even with his PTC, why would he get off his car with a tuck gun if he has no intention of anything than being defensive? Because he is an arrogant asshole. Because he knew exactly what he was doing. And it was, sinabi pa niya sa interview with Tunying, na he will not hesitate. He would shoot the cyclist if inambahan siya with a screwdriver or whatever weapon of Kita mo yung gagong yun? A very unstable person holding a gun. And that's the issue. Guys, that's the issue. Philippine government, PNP, that is the issue. Safety of Filipinos in the streets. Not only from this stupid guy, itong arrogant na ex-police na to, but kung sino man ang in the same category nitong police na to, ng ex-police na to. Delikado itong ganitong klaseng mga tao na ba't nagkakaroon ng baril? And well, anyway, sinabi sa Senado yun na PNP should review, under the leadership of General Acorda, PNP should review yung licensing natin. Sa yun. PNP should review yung klase ng mga polis natin. Dapat yan, pagka may na-dismiss ka sa serbisyo, automatic yan, question mark, kung mag-aari ka ng baril. Automatic yun, Sabi nga sa Senado, hindi nga daw, wala daw yung ganun date. Dapat automatic yon the moment. Kaya military ka, kay ex-police ka, o kaya kay politiko ka, pagka unstable yung karakter mo. Si yung kay Digamos Ley, o kay Tebes, di ba? Ganun pa rin But why do they have so many guns? Tapos ang sisiga, Yung sa mga ampatuan di ba? Ang sisiga Daming mga private army sa Mindanao nako, buhay talaga. Well, he who lives by the sword will die by the sword. Sabi naman yun Danilo Gilipo. Good AM, Sir Dado, at sa mga Pinoy Survivor subscribers. Pwede bang bigyan mo rin ng comments, suggestion, and reaction ang incident sa San Enrique, Iloilo na sinalakay ng pulis ang bahay ng Scout Ranger na walang search warrant? Nasa congressional hearing ito ni Congressman Acop. Thanks and God bless. Well, nagbigay na ako ng comment dyan. Ang dyan is illegal yon. Basta walang search warrant, illegal yon. Kasi tapos papasok ka, pinalabas mo lahat ng tao sa bahay, occupants, kayo lang ang natira, walang barangay ek-ek doon, walang witness, that will be in question. Even if magkaroon ng baril doon sa loob, subject of the search, o any explosive, subject of the search, mako-question nyo sa korte ng magagaling na lawyer ng defense. Sasabihin, legal ba yung search nyo? Wala kayong warrant. Pangalawa, wala kayong sinama doon sa loob. So, illegal lahat yan. At pwede pang makasuhan yung mga polis. Kasi ang dali-dali sabihin, planted Kaya nga mahalaga yung
Dapat nga may body cam, dapat nga may sasama, kaya nga dapat may search warrant. Diba? Subject of the search. So, daming binayolate. That's why galit na galit si Congressman Akop. So, that's my another take ko. Dapat laging covered yung actions ng police ng black and white. Arrest or warrant of search warrant. Warrant of arrest or search warrant. Nakaspecify naman kailan pwedeng walang warrant of arrest. If a crime is being committed, a crime is about to be committed, and a crime has just been committed. Hindi pwedeng 6 months ago. Hindi pwedeng. Kumbaga sa may sumigaw, magnanakaw. Tignan niyo yung vlog ko na na yung babae na natutulong na ganyan, yung subdivision, dumaan yung babae doon sa driveway ng subdivision, sa right of way. Sumigaw, magnanakaw. Tapos bumaba ako, and then a crime has just been committed. Tinugis namin. Inabot ako hanggang umaga. 6 hours. Doon, nahuli ko yung lalaki. Ako yung muli, hindi mga pulis eh. Tapos nun, huhuli ng barangay, huli ng pulis. Tumahimik kayo. Sabi yung ganon. Akin to, ako nakahuli. parang bata, Akin to, ako lang nakahuli. Bakit kayo hindi kayo nagpuwet. Ako, di pa ako natutulog, ha? Mainit ang ulo ko. Sabi yung ganon. Tahimik yung barangay. Tahimik yung Tapos kinabog-kabog ko. Bang, bang, bang. Kinabog-kabog ko eh. Pinag-prank ng gano'n ko. Piling Pacquiao ako nun eh. Ginawa akong punching bag. Magdemanda ka ha? Demanda mo ako. Sabi mo, tandamin mo ka ako. Bang, bang. Enrique's the name. Enrique. Boom, bang, bang. Tapos nakahiga siya. Tantado ka, animal ka, magnanakaw ka. Naghihirap yung tao sa call center, magnanakawin mo. Kasi sir, wala ang pagkain yung anak ko eh. Walang yan. Ayun, pinag-sorry ko siya doon sa ninakawan niya. Binigyan ko pa ng pera. Loko-loko yun. Anyway, hanggang doon na lang ako muna. At nag-alarm ulit ako. Hanggang dito na lang ulit ako. Maraming salamat sa pagpakinig, sa suporta. Like, share, and subscribe. Have a great day. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. God bless the Philippines. Bye-bye.